merong swimming pool. Now, nung kami po yung nagbo-broadcast at maraming beses naman kami nag-broadcast dyan, syempre, nakausap din namin yung mga katiwala. At ilan sa mga kinuwento sa amin ng katiwala ay noong mga huling araw daw ng EDSA, kung saan talagang bilang ng araw at oras ng mga Marcos ng Malacanang, hindi raw po sila nakatira sa Malacanang. Doon sila sa Aguado nakatira. At inisa-isa pa nga namin ang kwarto kung saan tumira ang diktador na si Marcos Sr., sa nakatira si Aimee, sa nakatira si Irene at si Imelda. No? Nagawa ito eh. Pitos pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelito nyo. Pinalata ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court dahil sa hindi umano makataong trato sa amang si former President Rodrigo Duterte. Unang pinalagaan ng Vice Presidente ang umano'y welfare check ng gobyerno ng Pilipinas na hindi ipinaalam sa pamilya. Panghihimasok daw ito sa compromised health ng dating Pangulo at malinaw na abuse of power sa vulnerable individual. Nakatanggap din daw ang ikalawang Pangulo ng impormasyon na nawalan ng malay ang dating Pangulo na natagpuan sa sahig. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang update sa ating mga video. Alam niyo mga taga-ICC, oo, parang hindi kayo tao. Oo, parang napapansin namin parang makademon. Oo, kayo. Biruin nyo ang mga pamilya kailangan pa humingi sa inyo ng schedule, appointment para makapasok. Itong mga demonyo na pinapunta dyan, yung mga asong ulol na pinapunta dyan, bigla-bigla nyo pinapasok. Kaya nagalit si BP Sara. Wala kayo sa ayos. Wala pang napapatunayang kaso. Oo, binibintangan nyo pa lang. Dapat wala nga kayo. Walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, pero kung makatrato kayo, konti na lang. Makakatikim kayo sa akin ng Gago! Makakatikim talaga sa Gago! Tama na. Itong mga to, mga walang pakundangan. O yung asong ulol, nagpa-picture pa dyan. Mantakin mo Pasalamat ka, walang mga Pilipino. Kung nagkataong mga maraming Pilipino na nandiyan, baka makulampog ka. Tapang mo papunta ka pa dyan sa baluarte ng Duterte Park yan. Asong trililing. Duterte Park yan. Buti walang nakakita sa'yo. Ito, ipasok na natin. Matapos pagtulungan si Gutesa, Banat Bay at Topacio, may binulgar. Ano kaya yan? Yan ang aalamin natin ngayon. At, ito yung naiinis si BP Sara. Dismayado sa trato ng ICC sa kanyang ama. Sino ba naman hindi madidismaya? At yung bali-balita na nadulas si Tatay Digong o kung ano man, salamat na lang talaga at walang masamang nangyari. Kaya kayo mga taga-ICC, pauwiin nyo na. I-release nyo na. Wala na kayo nagawang maganda. Mga at banat ni Atty. Harry Roque kay Saldico. Maya-maya yan. Pasok na natin ito para hindi tayo magmukhang walang alam sa mga balita ngayon. Pasok! Huwag na tayong maglokohan. Kaya nyo pinipigilang maisiwalat ang katotohanan, pare-parehas kayong may pinoprotektahan. Ito ang naging revelasyon ng veteran lawyer na si Attorney Ferdinand Topacio matapos ang tila halatagong pagiging bias ni Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto ng pag-initan at tila questionin ang kredibilidad ng retired Navy at Master Sergeant na si Curly Guteza na tila isa sa mga tumatayo ngayong whistleblower at nagpapatunay na totoong kasangkot sa nakawan sa pamahalaan sina ako Bicol Party List Representative Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang naging radio program, kinumpirma ni Attorney Ferdinand Topacio na halatang-halata raw si Lacson kung paano nito puneprotektahan ang mga sangkot na miyembro ng House of Representatives sa anomalya ng pagnanakaw. Sobra naman Huwag kang masyadong halata.
Pero baligtad na ngayon. Sumusobra masyado na kayo. At saka ito may banat. Sabi, ilang kongresista ang nakinabang daw sa bilyong insertion. Ipatawag mo. Ipatawag nyo. Nakapost yan sa CBO o AAA. Yung tinanggalan ng prangkisa. Nakapost yan sa page nila. Ang sabi raw nito, may mga kongresista na kinabang sa bilyong insertion. Kung may nakinabang, ipatawag nyo. Okay, puro ngaw-ngaw. Halatang halata kayo. Diba? Isipin nyo, pinangalanan na sila. Papatawag nyo na lang kung ano-ano pang alibay nyo. Interparliamentary, kwento nyo sa unggo yan, baka magkaintindihan kayo. Masyado nyo yung ginagalit ang tao. Sa sobrang pagdidepensa nyo doon sa amo nyo, yung habang ang tao ay nanunood, gigil na. Diba? Hindi maiwasan Sa screen nga, minumura na kayo Diba? Sa screen pa lang, minumura na sila. Ang hirap. Baka meron din pakinabang, sabi ni Aling Ledesma, di umano. Diba? Kaya, pag ikaw ay nabulgar, sigurado damay-damay. At meron hong kumakalat. Baka daw maglaglagan pag uwi si... sino ba yung nasa abroad? Baka daw magkalaglagan. At saka yung hatian daw nagkaroon ng problema. Naku, ano kayang hatian yun? Lalabas sa balita yan, malamang. Oo. Kasi hindi raw nagkaayos doon sa hatian. Para nagkaonsihan daw. Naku. Ano kayang issue yan, Alamin natin yan pag nabalita na at bibigyan natin ng reaksyon. Kanya naging pananalita, sinabi mismo ni Atty. Topacio na hindi raw maloloko ni Lacson ang taong bayan lalo't nakamasid sa kanya ang mga ito at kitang-kita kung paano raw maging bias ang senador. Dagdag pa mismo ng veteran lawyer, hindi raw talaga magkakaroon ng katiwasayan ng impormasyon at ebidensyang ginagawa ng Senado kung patuloy nilang pinagtatakpan ng ulo ng korupsyon. Tama. Hindi raw makukuha ng taong bayan ng hustisya para sa kanila at di umano'y pang-aabuso ng mga kawatan na kunin ang pera ng taong bayan kung ang mismong mga nag-iimbestiga ay protektor ng mga kongresista. Yun lang! Babala pa ng maraming netizen, hindi raw mananatili sa pwesto si Senator Ping Lacson kung patuloy nitong questionin ang personalidad at katauhan ni Master Sergeant Curly Guteza na siyang nagsisilbing buhay ng ebidensya na totoo ang pagnanakaw ng mga politiko at dawit dito ang sangkatermang kongresista sa Kongreso. At ito may pasok na umuugong. Yung ibang kasamahan ni Curly. Curly ba? Oo. Curly ba yun o si Gutesa? Nagsasalita na rin. Kasi merong isang nagpahayag. Oo nga, tama nga naman siya. Pag ikaw ay magpapanotaryo, hindi naman nahaharap sa iyo mismong abogado. Yun ang mga pinipilit ng mga sinasabing peke. At yung abogado raw ay hindi daw siya ang pumirma. Natural, hindi ikaw ang pipirma. Kasi nga, sideline yan ng mga abogado. Tandem kayo, di ba? Nagbabayad itong mga notaryo, nagnonotaryo sa inyo. Binabayaran yung lisensya nyo. Binabayaran yung pangalan nyo. Totoo hindi? Kahit nga sa attorney poste, notaryo poste. Pag nagpatunay, halimbawa, merong dokumento na kailangan panotaryo. Pumunta ka lang sa poste-poste, pwede na. Ganun na nangyari. Tapos sasabihin nyo, peke. Huwag niyong ululin ng mga taong bayan. Magaling kayong magtagpi-tagpi ng kwento, pero alam na ng taong bayan lahat ng katotohanan. Diba? Isipin nyo mantakin nyo mga kasama. Nagsumite, nanumpa na nga yung mama doon. Si Gutesa, nanumpa na nga siya doon, sasabihin pa peke. Sabihin natin walang notaryo. Andun nanumpa. At recorded via video. Naka-live pa. Hindi pa ba sapat yun? Nagsalita ang mama, matapang niyang sinasabi. Lahat, mali-mali ang pera ang hinatid namin. Kanino? Kay Balulong, saka kay ko. Hindi pa ba sapat yun? Sapat na siguro yun. Para umusad ang investigasyon. Bakit? Ang sabi, ititigil na raw. Wow. Wag naman.
Tuloy nyo lang. Huwag nyo tigil. Kasi halata na kayo. Pag tinigil niya, alam na. Diba? Alam na ng taong bayan bakit titigil. Kasi, bakit hindi ipatawag si Ko? Saka si Balulong? Bakit hindi ipatawag? Ang tagal ng pangalan nila ang binabanggit. Bakit hindi sila makaharap-harap dyan sa investigasyon? Yun ang malaking tanong. Narito ang full video na umani ng samot-saring reaksyon matapos sampalin ng katotohanan at isiwalat mismo ni Attorney Ferdinand Topacio ang di umano'y pagiging bias at di umano'y marahil protektor ni Senator Ping Lacson sa tuwing ililihis nito ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon at ayaw ipunta ang investigasyon sa mga kongresista na damay sa anomalya. Yan. Banat-bay, may matinding revelasyon patungkol sa tila pagkatao ni Senator Ping Lacson. Nako, yan na. Nako. Narito't panoorin ang full video. Ito na nga, pinangalanan na si Romualdez, 1.7 billion, isang delivery pa lang po yan. Yan po ang sinabi ng kanyang security ni Zaldico. Hinatid daw kay Romualdez is 1.7 billion. Isang hatiran yan, ha? Naghahatid daw ng 3 beses sa isang linggo. Naku po, pambihirang buhay. Ang tanong, yan. kung finris nila yung account ng mga DPWH official at maging yung inaccuse pa lang na senador na si Jinggoy at saka si Villanueva, finris na nila yung account. Ang tanong, kaya ba nilang i-freeze etong kay Romualdez? Yun! Nadali mo. Nadali mo, boss, amo. Nadali mo. Yan ang isang big question mark. Ang tagal nang hinihintay ng taong bayan, i-freeze nila eh. Bakit andyan yung... bakit yung kay Ko? Andun pa, nagpapakasasa sa ibang bansa. Bakit ito, hindi pa rin, ito si Balulong, bakit hindi mapatawag at hindi ma-freeze ang asset? Kaya galing dito ni Boss Banat-Bay. Di ba? Mantakin yung mga kasama. Halatang halata, di ba? The game is over, sabi ni Aling Ledesma. Kaso, pilit pa rin nilang nililihis. Kahit natumbok na, kung sino ang pinaka-main character sa pelikula, gagawa uli silang panibagong script. Sarsuela nga, ika nga. Diba? Puro sarsuela na lang eh. Maski ito diba yung pahayag ni Congressman Mike Defensor? May bigat pa rin ang pahayag ni Sergeant Orly. Kahit dinizone ng abogado. Yung dinizone kasi parang hindi inamin itong abogado na siya yung nakapirma doon sa affidavit. Kahit na dinis-own mo, yung statement niya sa harap ng camera at sa panunumpa niya dyan sa Senado, malaking factor na yun para mapatunayan niya na yung mga sinasabi niya ay totoo. Recorded anong masasabi natin dito? Kwento mo. Wa-effect daw ang pagtanggi ng abogado na ninotaryo niya ang affidavit ni Sergeant Orly Gutesa. Good. May bisa pa rin daw ang mga pasabog ng dating sundalo dahil under oath naman siya sa Senado. Diba? Narito ang exclusive report ni Andrea Salve. Dapat imbestigahan si Attorney Petchy Rose Espera. Ito ang iginiit ni dating Congressman Mike Defensor matapos i-disown ng abogado ang pasabog na affidavit ni Sergeant Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Defensor ang nagsilbing tulay ni Gutesa kay Senador Rodante Marcoleta. Initially, this guy, through a common friend who's also a soldier, wanted to see me, and he gave me some snippets of what was happening in relation to his work with Congressman Zaldico. So I told him, it's best to discuss it with Senator Marcoleta. Sa pagdinig sa Senado noong Huwebes, isiniwalat ng dating Marine at Security Consultant ni Congressman Zaldico ang pagde-deliver ng umano'y male-maletang kickback sa mambabatas at kay Leyte Representative Martin Romualdez. Sa On Point ng Billionaire News Channel, tiniyak ni Defensor ang kredibilidad ni Gutesa. Tama. Kita nyo naman. Kahit sinong abogado ang tanungin nyo, ganyan din ang paniwala niyan. Hindi at mawawalang saysay ang pagharap ni Gutesa dyan sa Senado. Bakit? Nag-oath ang mama. Diba? Sa harap ng milyon-milyong Pilipinong nanonood. Via live, recorded man yan, o live. Kaya, napapansin natin dito, parang isang script to Sasabihin, hindi pwede kasi dinidisown ng abogado yung notaryo. Ano mangyayari dyan? Iimbestigahan ngayon dyan yung abogado. Kung sino ba talaga ang pumirma.
Kasi nga kung attorney poste yan, kung halimbawa lang nagpanotaryo kayo sa attorney poste, ay talagang mahirap. Hindi kagaya nung kay Tatay Digong nung nasa Villamor Air Base, andun kami, nakakapag-cover kami doon. Andun yung attorney, yung affidavit kasi nahabol yung para mapakawalan si Tatay Digong yung mga affidavit na kailangan para sa gamot. Kasi may si Tatay Digong noon bago yung araw na yon, kinabukasan, mayroon siyang appointment sa ospital. Tapos ano pa ba yung doon? Basta mismong abogado ang pumirma doon. Andun si attorney, pinipirmahan niya yung mga affidavit. Hindi kagaya dito, hindi ko alam, baka mamaya kwentuhan lang to, nautusan, sige, ganito. Hindi natin alam. Mas maganda talaga doon kayo sa totoong abogado. Pero hindi ganoon ang usapin puntos na lang, parang na lang to parang hindi to yung pinaka ng palabas Kailangan talaga dito lumabas yung mga main character. Kagaya nito ni Ko, nangakong uuwi para harapin ang mga aligasyon. Totoo kaya to? Ilang araw na lang parang sa Lunes tapos na ata yung kanyang yung binigay sa niyang palugit. Totoo kaya? Bakit hindi niyo ma-interview kaya? Via phone call o ano man? Via Zoom, via Viber, WhatsApp o ano man na pwedeng makausap niyo. Bakit hindi kaya? Nagtatanong lang ang ating kababayan na si Aling Ledesma. Pasok. Na lang si Congressman Zaldico para umuwi ng bansa. Ayon sa DOJ, kasalukuyang nasa Europe ang kongresista. Wait. Ilan daw? Ilan? May hanggang Lunes na lang si Congressman Zaldico Lunes, para umuwi ng bansa. Ayon sa DOJ, kasalukuyang nasa Europe ang kongresista. Narito ang express report ni Gio Robles. May impormasyon na raw ang Department of Justice kung nasaan si Ako Bicol Representative Zaldico na iniuugnay sa anomalya sa flood control projects at budget insertions. As a European, Spain or France, a lot of text messages are coming in that he's in France. Hihiling ng Blue Notice ang DOJ sa Interpol para ma-monitor ang lokasyon at aktibidad ni Ko. May hanggang September 29 si Ko para umuwi. Yan ay matapos bawiin ng Kamara ang travel authority niya para sa pagpapagamot daw sa Amerika. Sa sulat ni Congressman Ko kay House Speaker Boji D, tiniyak niyang babalik siya ng Pilipinas at haharapin ang mga akusasyon sa kanya. Wala raw siyang nakuhang kickback sa mga proyekto ng DPWH. Sino kumikback? Ang tanong. Ano yung bilyong-bilyong maleta? Sino ituturo mo? Laglagan na to, Baka magkaroon ng laglagan dito, kawawa talaga matutumbok dito. Bakit? Kasi meron dito, Atty. Harry Roque, kay Zaldico, kumanta ka na. Nilaglag ka na. Wow. Mukhang magandang magandang balita ito Baka magkaroon ng laglagan. Ayan ang aalamin natin. Atty. Harry Roque, pasok mo. So Zaldi, kung ikay nakikinig, kumanta ka na. Yun. Linalaglag ka na. Yun, tama. Hindi mo ba napapansin, ikaw ang ginagawang scapegoat? Yun. Hindi pa nagsasalita ang Martin Romualdez, pero sigurado ako, kabahagi ng depensa niya ay ikaw ang ituturo. Dahil after all, ikaw ang naging chairman ng Committee on Appropriations. Pangatlo, alam din niya ang gawain ng pinsan niya. Kasi nga, kayo'y nakikinig sa Balita at so sabi ko nga, complete rest muna tayo kahapon, kasama na sa pag-vlog. Pero ngayon, balik na naman tayo dahil talaga naman pong na-high blood pressure tayo nang narinig natin ang mga pinagsasabi ng dalawang testigo sa Blue Ribbon Committee sa Senado kahapon. Yung isang undersecretary na dating city engineer ng City of Manila at saka itong Marines na si Guteza. Well, alam nyo, yung sinabi ng undersecretary, alam na naman natin talaga ang patakaran. Sinabi ko na sa inyo yan. Dati pa, miski hindi pa pumuputok itong Blue Ribbon na investigation, sinabi ko na sa inyo yung mga patakarang SOP sa mga mambabatas. Talagang, alam nyo, sa totoo lang po, ako, hindi talaga ako kumita ng panahon na ako'y congressman kasi nga wala kaming kontroladong mga district engineer. So, pero yung mga district engineers na kontrolado ang DE, yan po talaga ay kumikita sila. Now, sandali lang po kasi may mga dalawa akong bisita rito sa bahay ko na mga
little puppies, no, na medyo maingay, no. Anyway, ang nakaka-shock, unang-una, bilyones po ang involved. Hindi pala po millions and hundreds of millions. Bilyones po talaga ang ninakaw nila sa taong bayan. Grabe, no? Talagang tama po yung sinabi ni Mayor Magalong na 70% na ng mga proyekto, lalo na sa flood control, ang nawala sa korupsyon. Bilyones na po ang nawala sa atin. No? At pangalawa, ako talaga, bagamat yung sa USEC, alam na natin yan, yung mga patakaran na yan, ang nakakashock yung kay Guteza. Dalang sabi niya, ginamit pala ang hukbong sandatahan ng Romualdez at ni Zaldico para mag-deliver ng pera na galing sa nakaw na pera. No? Yan po ay dineliver niya sa BGC, sa mga bahay sa Forbes, sa Nara, sa McKinley, at meron pa pong isa, ang sinabi niya, Aguado. Now, ano ba yung Aguado niyan? Alam nyo, nung panahon ng COVID at sinasarado ni Martin Andanar ang new executive building kung nasaan ang aking opisina at opisina ng PCOO, hindi naman po pwede hindi kami mag-broadcast dahil panahon nga ng COVID. Mas importante na magpakalat na impormasyon tungkol sa COVID. No? So, minabuti namin na kung isasarado ang new executive building, doon kami mismo sa harapan ng new executive building na Aguado na pag-aari ng mga Romualdez. Siyempre po, humingi kami ng permiso kay Martin Romualdez at ibinigay naman. Now, kung nasa harapan po kayo ng NEB, meron kayo makikitang malaking-malaking pader na puti. Sa totoo lang po, hindi nyo mapapansin yung mansion kasi nakapaligiran yan ng bakod na puti. So, hindi nyo akalaing napakaganda ng mansion sa looban ng bakod. Pero pag pumasok na kayo dun sa loob ng bakod na yan, makikita nyo napakagandang mansion. No? Now, puti po ang kulay ng mansion na yan, merong swimming pool. Now, nung kami po yung nagbo-broadcast at maraming beses naman kami nag-broadcast dyan, syempre, nakausap din namin yung mga katiwala. At ilan sa mga kinuwento sa amin ng katiwala ay noong mga huling araw daw ng EDSA, kung saan talagang bilang ng araw at oras ng mga Marcos ng Malacanang, hindi raw po sila nakatira sa Malacanang. Doon sila sa Aguado nakatira. At inisa-isa pa nga namin ang kwarto kung saan tumira ang diktador na si Marcos Sr., sa nakatira si Aimee, sa nakatira si Irene at si Imelda, no? Dahil hiwalay pala sila ng kwarto. Now, isa pang sinabi ng caretaker, meron daw connection ang Aguado sa Malacanang. Ha? Kaya nga, miski sila ay nakatira na sa Aguado, hindi halata na hindi sila umaalis ng palasyo. Kaya akala ng buong Pilipinas, nasa loob lang ng palasyo mga Marcoses, pero meron daw connection ang Aguado sa Malacanang kung saan sila dumadaan. Now, I admit, hindi ko nakita yung connection na yan dahil ayaw naman ipakita ng mga katiwala. No? Pero sinabi lang nila na meron daw connection. Kaya ng mga huling araw ng EDSA, akalain lang natin nasa Malacanang sila pero actually nasa Aguado. No? Now, anong significance niyan? Well, kung totoong may connection dyan, ang sabi nitong si Guteza ay regular siya nagde-deliver ng mga bags na kada bags ay mayroong 48 million. Ang kalkulasyon ko po, no, doon sa kanyang testimonya, ito po ha, nagkaroon po ako ng computation. Ha? Ito po ang computation ko. Okay, ha? So, sinasabi niya, kada bag, ang laman ay 48 million. Okay? Now, sinabi niya na nakakita siya ng 46 suitcases delivered. Okay? Sa Coast Residence with 35 later taken to Romualdez. So, i-add nyo na po yan. 46 plus 35 times 46. Now, ayun nga po, no, nag-deliver din siya sa Aguado sa loob ng Malacanang compound. Okay? So ngayon, kung i-add po natin yan, 48 million kada suitcase, 48 million times 46 equals 48 million times 40, 48 million times 6, it will become 1.9 billion. Plus, grabe. Hindi makatarungan itong mga, alam nyo, hindi na talaga tatanggapin sa langit yung mga ganyan tao. Oo, hindi talaga Kaya ito parang si Bayani Agbayani nanawagan na ng penalty para sa sangkot sa korupsyon. Pwede. Bakit hindi? 'Di ba? Subukan lang, gawin lang ng yung ginagawa sa ibang bansa. Oo. Gawin lang dito sa Pilipinas para wala nang gumawa niyan, para matakot.
At gawin nila yung batas ng Singapore, batas ng Saudi, batas ng... para matakot ang tao. Wala na ho kasing katakot-takot ang mga Pilipino, lalong-lalo na yung malalaking mga isda. Kasi nabibili nila ang batas. Habang may tatsulok at ikaw ang nasa tuktok, di matatapos ang gulo. Yan ang kanta, na nakapatungkol yan sa mga nakaupo sa gobyerno. Yung upuan ni Glock 9. Shout out. Diba? Kahit kantahin nyo. Yung trapo ka kasi. Trapo ka kasi. Di na binoboto pero nananalo. Di na binoboto pero nananalo. Yan. Parang kanta ni Dong Aba yan eh. Tama ba? Doon sa nakakaalam ng kanta. Magandang kanta yan. Eto. Pasok natin. 8 pa lang kami nagnanakaw na kayo. Yan na. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelyido nyo. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo, kayo-kayo ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno. Ang kakapal ng mukha nyo. Ako po yung nananawagan sa ating legislative branch ng government, sa ating mataas na kapulungan at sa ating mababang kapulungan ng Kongreso para po matigil na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ng mga ganid, swapang, makakapal ng muka. Urgent po, gumawa kayo ng batas. Tama. Kung sino man pong nagtatrabaho sa gobyerno ang magnakaw ng piso hanggang trillion pesos, bitay ang hatol. Kamatayan. Firing squad, lethal injection, silya elektrika. Gawin niyo po yan. Sana po gawin niyo. Kasi yung death penalty, ayaw niyo eh. Dahil kasama doon ang plunder eh. Ngayon, gawin niyo po ngayon yan. Para pong awa niyo na po. Para pong matigil na po ito. Matagal niyo na pong ginagawa ito eh. 8 pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay niyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw niyo nung araw. At kung mapapansin niyo, iisa lang ang apelyido niyo. Lolo niyo, tatay niyo, kapatid niyo, pinsan niyo, kayo-kayo ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno. Kita nyo kung kanino patungkol ito? Hindi niya pinangalanan pero kilala nyo naman kung sino. Iisa lang apelido nyo, pinsan nyo, tatay nyo, lolo nyo. Ibig sabihin, tumbok na kayo, magnanakaw talaga kayo. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit. Pag tinamaan ka, sigurado may bukol ka. Kinaawa sa mga nalunod, kinaawa sa mga nabiktima ng baha, kinaawa doon sa mga mahihirap na tao na dapat, binibigyan nyo lang ng ayuda, 3,000. Ginagawa nyong patay gutom ang mga mamayang Pilipino. Papipilahin nyo ng umaga, bibigyan nyo ng hapon, magsasalita pa kayo, hihintayin pa kayo Nakaka-high blood kayo. Totoo yan, di ba? Yung mga politiko, papipilahin ng umaga, andyan si mayor, andyan si congressman, andyan si... Darating, tanghali, hapon, gutom na yung tao. Bibigyan nyo 3,000, kakatkungin pa ng mga barangay captain, 1,500 na lang. Tibay ng pagmumukhaan. Tapos papalag pa kayo. Dito naasar si BP Sara eh. Dito naasar si BP Sara sa trato ng ICC. Yung taga-ICC na to. Totoo yan. Wala namang jurisdiction kayo sa Pilipinas. Nakikialam kayo. Magkano? Nasalpakan ba kayo ng mali-malitang pera? Tuloy. Binanatan ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court dahil sa hindi umano makataong trato sa amang si former President Rodrigo Duterte. Unang pinalagan ng Vice Presidente ang umano'y welfare check ng gobyerno ng Pilipinas na hindi ipinaalam sa pamilya. Panghihimasok daw ito sa compromised health ng dating Pangulo at malinaw na abuse of power sa vulnerable individual. Nakatanggap din daw ang ikalawang Pangulo ng impormasyon na nawalan ng malay ang dating Pangulo na natagpuan sa sahig ng kanyang selda. Git ni VP Duterte na wala man lang nagsabi sa kanila sa tinawag niyang accident. Duda tuloy ang Vice President sa capacity ng ICC na bantayan ang seguridad ng kanyang ama. Ipinagtanggol din ni VP Sara Duterte ang kanyang ama na tinawag na flight risk ng ICC.
Wala raw itong balak resbakan ang mga testigo at complainant. Wala na rin daw siyang intensyon na bumalik pa sa Office of the Mayor. Sa huli, panawagan niya na igalang ng ICC ang health at wellness ni former President Rodrigo Duterte. Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ng abogado. Nako. Mukha pa lang, wala ka ng pagkakatiwalaan dyan. O, pinalagan daw, ano raw? Ni former President Duterte na hindi tutol ang Pilipinas sa kanyang interim release. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tali ang kamay ni PBBM sa pagdinig ng ICC. Inakusahan din ni Castro si Attorney Nicholas Kaufman. Tigilan nyo kami, ganyan din sinabi nyo noon eh, na hindi kayo makikialam eh. Diba? Ganyan din sinabi nyo, hindi ako makikialam dyan. Walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Hindi ako makikipagtulungan. 1 linggo nakalipas ayun. Nagsalita ang mama. Eh, wala tayong magagawin. Ando na eh. Kung hindi naman natin gagawin, baka hindi rin tayo tulungan. O ngayon, gawin mo yung sinasabi mo. Pauwiin mo. Di ba sabi mo, kung hindi kayo makipagtulungan, hindi rin kayo tutulungan? Ayan, ipahanap mo nga si Ko. Ibalik na sa Pilipinas para maimbestigahan. Yan. Patunayan nyo yan. Dami nyo kasinungalingan na pinaggagawa. Sobra na kayo. Ibang klase mga... Tanyo, mula noon, sabi dito sa video, hindi nagsisinungaling yung video. Isang pangalan lang mula noon hanggang ngayon. 'Di ba? Yan, kung umabot ka sa video natin ito ha. Ay, like and share niyo na lang po hanggang sa muli. Bye-bye.